May nag-comment sa isang post ko before kung kaya ko daw nga bang maghinang ng walang gamit na grinder. Medyo natawa ako sa comment na yon dahil kung tutuusin, madalas o minsan, hindi rin maiiwasan na nakaka-encounter din kami ng mga hinangin na walang linis o hindi man lang nadaanan ng grinder. At madalas, nangyayari ito sa mga tubo o mga bakal na pinipit up ng mga fitter na hindi naman maselan. Gaya ng hinihina ko ngayon dyan, nadaanan lang ng lupa palabas ng silo or mga ducting or tubo na walang pressure at mga structural na hindi nire-require ng X-ray, UT, or physical test. Minsan din naman may mga pagkakataon na during fit-up, on the spot na pinuputol ng fitter yung tubo or bakal gamit ang cutting torch para bawasan or ayusin ang fittings para ma-fit up ang mga ito na hindi na nililinis gamit ang grinder. At minsan din, dahil sa katamaran ng fitter, hindi na nila nililinis ng grinder ang mga tubo na finifit up nila at iniiwan na lang itong walang linis pagkatapos ng fit up. Pero may mga instances din naman na talagang walang grinder na gamit during fit up at during welding dahil halimbawa, nasiraan ng grinder or wala talagang grinder na magagamit. Gaya na lang dyan sa video na nasiraan kami ng grinder kaya walang linis yung hinihinang ko dyan. Or minsan may grinder nga pero walang available na saksakan ng kuryente. So, ang point ko lang naman dito is, oo, napakahalaga ang paggamit ng grinder during fit-up at lalong-lalo na during welding para makapag-produce ng maayos at magandang outcome ng welding. Pero gaya nga ng nasabi ko sa unahan, minsan hindi rin maiiwasan na nakakapaghinang tayo na walang gamit na grinder. Kaya napakahalaga din talaga na matutong maghinang ang welder na hindi na kailangang gumamit pa ng grinder. Yung kaya niyang ayusin at pagandahin ang hinang kahit walang grinder. Kaya nga dito lumalabas yung galing at diskarte ng isang welder. Kung paano niya aayusin, gawan ng paraan, or diskartehan yung hihinangin niya para kahit paano mahinang niya ng maayos yung bakal. Yung kahit hindi perfect na maganda ang resulta, pero hindi masakit sa mata or at least papasa pa rin sa mata ng inspector. Minsan nga dito natin nagagawa yung term ng mga datihang welder na ninja moves o yung mga ipinagbabawal na technique sa paghinang para lang mapaganda ang hinang natin, di ba? Pero ito naman ang tandaan natin, lalo na sa mga baguhan. Although may mga pagkakataon nga na may mga hinangin na pangit at walang linis ang mga fit-up ng fitter, lalo na kung hindi naman talaga maiiwasan ito, wag na wag tayong papayag na hindi maayos at malinis ang fit-up kung ang tubong hihinangin natin ay dadaan sa mga test gaya ng X-ray, UT, PT or visual examination ng inspector at lalo na kung maselan or pressurized ang mga tubo or bakal na hihinangin natin. Dahil kapag tayo ay pumayag na ganun ang fit up at hininang natin, kung ito ay bumagsak sa mga test na nabanggit ko, walang ibang masisisi kundi tayong mga welder din. Hindi na natin pwedeng isisi sa fitter kung bakit bumagsak sa test ang hinang natin dahil pangit at walang linis ang fit up nila. Dahil in the first place, bakit pa tayo pumayag na ganun ang fit-up nila at hininang pa rin natin kahit pangit o wala sa ayos ang fit-up nila, di ba? Kaya bilang isang welder, mahalaga pa rin na alagaan natin ang reputasyon natin bilang isang welder, lalo na kung isa na talaga tayong matatawag na certified welder. Na although normal lang na minsan bumabagsak talaga tayo sa test, pero kung ito naman ay bunga ng ating kapabayaan or walang pagpapahalaga sa trabaho, lalo na kung mas marami ang bagsak natin kesa sa mga pumapasang hinang natin, baka ito pa ang makakasira sa atin at magiging dahilan pa ng pagkaka-down rate or demote natin sa trabaho or worst, pwede tayong matanggal sa trabaho. So, yun lang mga kabakal. Salamat ulit sa panonood ng boring kong video. Thank you for watching. See you next time. Bye!